Lagi akong pinapalayas ng mama ko. Katwiran niya pa na buhay pa daw siya kaya cargo niya pa rin kami pati ang bahay. Sabi ko, bakit paborito niyo akong palayasin? Iba ang trato kapag walang pera. 6 kaming magkakapatid at iba-iba ang tatay namin. Yung ate ko is anak ng mama ko sa pagkadalaga. Then yung kuya ko, ako at isa pang mas nakababatang kapatid ko ay nag-iisa ang tatay. At nung namatay yung ama ko, nabuntis ulit ang mama ko. Then nung namatay yung stepfather ko, nakapag-asawa at nabuntis ulit ang mama ko for the last time. Maayos naman sila nagsasama ng stepfather ko ulit. At sa 6 naming magkakapatid, sa tingin ko ako yung itinuturing nila na black sheep of the family. Hindi kasi ako nakapagtapos ng high school and nabuntis sa edad na 16. Then after kong mga ay nag-away kami ng stepfather ko. Hindi ko na matandaan kung bakit, pero that time, sinagot ko ang nanay at ang stepfather ko, kaya pinapalayas ako ng nanay ko. Pero kinakapalan ko ang mukha ko kasi wala naman akong ibang pupuntahan eh. Tapos bagong panganak pa ako. Tumatak sa isip ko na ngayon lang ito mangyayari sa amin ng anak ko. Kaya kailangan kong magsikap. At darating yung time na hindi ko na kailangan makipagsiksikan pa sa bahay ng nanay ko. Noong nakarecover na ako, nakapag-apply ako sa company. Thankful ako kasi kahit hindi ako nakapagtapos, tinanggap nila ako bilang isang sales staff. Hanggang sa promote ako bilang isang manager. Tumagal ako ng almost 5 years sa company. At ngayon 7 years old na yung panganay ko. At nung tumawag siya sa akin, ang sabi niya, "Mama, alam mo, naiinggit ako sa mga classmate ko. Kasi hinahatid sila ng mama nila sa school na naka-e-bike. Ako wala nang ang e-bike, wala pang mama na naghahatid sa akin. So nag-decide ako at ang bagong partner ko na mag-stop na lang ako mag-work. At siya na raw yung bahala sa aming mag-ina. Meron naman kaming naipundar na bahay na magkakapatid. Nabili namin tong bahay na to nung nakakuha ng burial ang mama ko. Dahil nga sa pagkamatay ng tatay ko. Dito kami nauwi ngayon pero walking distance lang yung bahay ng nanay ko. At ngayon buntis ulit ako sa second baby ko. Naulit na naman yung pinapalayas ako ng mama ko. Katwiran niya buhay pa daw siya kaya cargo niya pa rin kami pati tong bahay. Nakakaiyak man pero sinagot ko ang nanay ko. Sabi ko, bakit paborito mo akong palayasin? Iba ang trato kapag walang pera. Every sasahod kasi ang asawa ko, ang gusto niya ibibigyan din siya ng pera. At bayaran ko daw ang kontador ng bahay namin ngayon. Nahihiya naman ako sa asawa ko kasi kahit bill nila sa kuryente, asawa ko rin yung nagbabayad. Tapos nanghihingi pa rin ng bayad sa kontador. Lumalaki na yung galit ko sa nanay ko. Ayoko ng ganito kasi nanay rin ako. Pero nakakaubos na rin ang pasensya. Pakibigyan naman ako ng maladimonyong advice. Letter sender, Karina ng Antipolo, Rizal. Black sheep na tinatawag kapag sa magkakapatid ay naiiba ka. Na baka sa magkakapatid ikaw lang yung hindi nakatapos at nabuntis ng maaga. Masama lang pakinggan kung tatawagin kang black sheep. Truth hurts talaga. Tsaka dapat naging lesson learned na sa'yo yung pagpapalaya sa'yo ng mama mo no. Ginandahan at pinagpatuloy mo na lang din sana yung flow ng buhay mo. Biruin mo naging manager ka. Pero sa isang kapritsyo lang ng anak mo, nag-resign ka. Diyos ko namang mindset mo yan. Hindi ba pwedeng paliwanagan ng anak mo? At mas nasunod pa ang 7 taon kaysa sa'yo na magulang. Sa mga ganyang bagay kasi bago kayo mag-decide, think many times. Na kung sa palagay nyo hindi pa kaya, kayod muna. Tsaka na tumigil ang isa pag kaya na. Kung nakabukod naman kayo at mga kapatid mo naman yung kasama mo, bakit ka magbibigay sa nanay mo? Kung gusto niya mag-tantrum, sayaan mo siya, iwasan mo. Nag-focus ka na lang sa sarili mong pamilya at hanggat maaari, huwag kang magpakita. Na kahit anong pabor, iwasan mong humingi. At kung iisa ang kontador nyo, magpakabit kayo ng sa inyo para tapos yung problema mo. Mahirap yung sama-sama kahit na magkakapatid pa. Kasi baka may nakakarating na balita ang ina mo sa inyo. Kaya gigil na gigil ang nanay mo sa'yo. Pero bakit ganun no? Nakapisan ka or nakabukod ka? Palagi kang pinapalayas ang nanay mo. Sa bagay, kwento mo yan eh. Syempre, ikaw yung bida. Hahanap pa ba ako ng iba?